Dito naman po sa Pilipinas, hiniling ng anak ng dating Pangulo na si Veronica Kitty Duterte sa Korte Suprema na magtakda ng oral arguments kaugnay sa writ of habeas corpus petition nila. Pinagpapaliwanag naman ng SC si Atty. Raul Lambino dahil sa maling impormasyon manong inilabas niya kaugnay ng pagkakaaresto kay Duterte. May unang balita si Salima Refran. Yung impormasyon natin ay binuhat siya. Ang inihayag ng senatorial candidate na si Raul Lambino ilang oras matapos arestuhin noong March 11, si dating Pangulong Rodrigo Duterte, iniimbestigahan ngayon ng Korte Suprema. Ito, magandang balita yung ating natanggap na granted yung TRO ng Supreme Court na hindi kailangan ilabas si PRRD. Katatanggap lang namin yung advisory sa Supreme Court. Wala talagang inilabas na TRO ang Korte Suprema laban sa pag-aresto kay Duterte. Kaya pinagpapaliwanag ng Korte si Lambino dahil sa kumalat na maling impormasyon. Motu proprio investigation o kusa nag-imbestiga ang Korte Suprema kaugnay ng pagkalat ng maling impormasyon nang arestuhin ang dating Pangulo. At sa en banc session dito sa Baguio, naglabas ang Korte Suprema ng show cause order laban kay Lambino. At may 10 araw siya para sagutin ito. The Supreme Court en banc during its session on April 2, 2025, ordered Attorney Raul Lambino to show cause why he should not face administrative sanctions for spreading false information. Attorney Lambino falsely claimed that the Supreme Court had issued a TRO against the arrest of former President Rodrigo Roa Duterte. This misinformation caused public confusion and misled the people about the Supreme Court's actions. Ayon kay Lambino, hindi pa niya natatanggap ang show cause order na kanyaan niyang sasagutin. Pero ngayon pa lang, nilinaw niyang wala siyang intensyong magpakalat ng peking balita at maling impormasyon. Samantala, naghain ang kampo ni Kitty Duterte ng mosyon para magtakda na ng oral arguments para sa hiling niya at ng mga kuya na ibalik sa bansa at iharap sa kanila ang ama. Dapat ma-discuss ito sa oral arguments para masuri ng mabuti ng Supreme Court. The counter-argument is the petitions are moot because the president is no longer in the government's custody. Our counter to that is that's the very illegal act that we're questioning. It cannot be the very same justification for the Supreme Court not to intervene in this case. This was included in the Supreme Court's agenda, but it is still for deliberation. So we will have to wait for the court's action. Ito ang unang balita sa Salima Refran para sa GMA Integrated News. Gusto mo bang mauna sa mga balita? Mag-subscribe na sa GMA Integrated News sa YouTube at tumutok sa unang balita.